I don't need your money, not your company. I have a lot of that. Nagugat ang sentido niya. Ba't parang nagmamayabang pa to ngayon? So ano pala to? Gusto mo lang maglaro? Lumapit ito sa kanya ng kaunti kaya nakaramdam siya ng kaba. Do you want to play then? He smirked. Namilog ang mata niya sa narinig. Nababaliw ka na. At ako pa talaga napili mong paglaruan ha? Dahil lang sa isang beses na may nangyari sa atin, nagkakaganyan ka na? Oh my God, Eros. Hindi ako willing makipaglaro sa'yo. Maghanap ka na ibang po pwedeng gaguhin. Habang parami ng parami mga sinasabi niya, parang mas lalo tong natutuwa habang pinagmamasdan siya. Parang di nito sineseryoso ang mga hinanakit niya, kaya mas lalo siyang nairita. Natigilan siya na mapansin ang kakaiba nitong titig sa kanya. You look sexy when you're mad, Serena. Anito at bakas sa mapaglarong titig. Napaawang ang labi niya sa narinig mula dito. Di siya makapaniwala, kahit seryoso na siya'y nagawa pa nitong isingit ang ganitong bagay. You're unbelievable, Eros. Napapailing siya at napahilot sa sentido. Hindi niya alam kung anong gagawin niya sa lalaking ito. Siya na mismong sumuko at umalis doon. Kung mananatili to roon, aalis na lamang siya. Mapipilitan siyang bumalik sa mansyon kung ganun. She did go back to the mansion that afternoon at talagang sa kotse pa siya ni Eros nakasakay. Nauna siyang bumaba at tinanilingon ang lalaki. Nakakababa lang din ang sasakyan. Naabutan niya sa silid niya si Evangeline. Tulala at nakasalampak sa kama niya. Hawak-hawak sa kabilang kamay ang cellphone. Nasan si Manuel? Baling niya kay Vanji. Tamad na tumingin sa kanya. Naghahalongkat siya ng mga damit sa closet. Maliligo muna siya ngayon bago kumain. Pwede ba akong umuwi saglit? Nakanguso si Vanji. Alanganin siyang tumango. Para sa kanya, oo. Di niya naman pwedeng pigilan tong umuwi. Broken-hearted pa to bago dumating dito sa Paredes at siguro namimiss niya na ang syudad. City girl pa man din to. Pero nakikita niya sa mukha ni Vanji na parang alanganin to at nagawa pa nga magtanong sa kanya. Gayong alam niya naman na hindi totoo galing magpaalam talaga sa kanya. May problema ba? Ani ang may pagtataka sa mga mata. Umiling ito. Huwag mo nang alamin. Alam kong mas marami kang mga problema kaysa sa akin. Tapos ako rito puro love life lang inaasikaso. Natawa siya. Sus, parang maninibago ko. Nakakinig naman ako eh. Sige, sabihin mo na. Dating gawi. Nagpatuloy siya sa paninitig sa mga nakahanger na damit. Hindi niya alam kung bakit pero lutang na lutang siya. Pati sa pagpili ng susuotin, nahihirapan pa siyang mamili. Nakagat niyang hintuturo habang pinagmamasdan ang cream color above the knee dress. Ayos lang kaya kung yun ang susuotin niya ngayon? At kailan pa siya nalito sa mga damit niya? Dati-dati naman wala siyang pakialam sa outfit niya pero ngayon, yung sayo ang pag-uusapan natin ngayon, Sally. Sally ang itinatawag ni Evangeline sa kanya kapag seryoso ito. Kaya't napabaling siya sa kaibigan sa biglaan nitong pagbanggit ng pangalang iyon. Nananansya ang tingin ng kaibigan niya sa kanya. Ha? Kumunot ang noon niya. Aminin mo nga, ano meron sa inyo ni Mr. Harvey? Nalaglag ang panga niya sa naging tanong ni Vanji. Ilang beses siyang napalunok at biglang lumakas ang kabog ng dibdib. Ano bang sinasabi mo? Hilaw siyang natawa. Mas lalo siyang nalito kung ano susuotin ngayon. Kasi ha, isipin mo, nung nawala ka sa venue ng pageant, biglang nagalit si Eros. Kung nakita mo lang itsura niya, my God, parang ayaw ko na siyang kausapin pagkatapos nung nasaksihan ko. Namimilog ang mata ni Evangeline habang nagkukwento. Napakunot ang noon niya. Bakit? Ano bang ginawa ni Eros? Bakit ganito ang reaksyon ni Vanji ngayon? Wala siya doon, malay niya ba? Tsaka parang aware din ng unggoy na si Manuel. Tinanong ko, ang orangutan, ayaw kong sagutin ng maayos. Mas maganda raw na galing sa'yo. Ayaw niya raw mag-talk about dito. Kaya nga inaway ko, tagpunta ako dito eh. Wala ka rin kagabi. Di na kayo umuwing dalawa. Bakas ang pag-aalangan kay Vanji. Halatang nag-aalala lang talaga at gustong malaman ang sitwasyon niya. Bumuntong hininga siya at sumuko na sa pag-iisip na may susuot. Lumapit siya sa kama at naupo sa dulo niyon. Inaw naman na taken na si Fafa Eros, diba? Humina ang boses ng kaibigan. Tumango siya, nanatili siyang tahimik. Kapag ganitong komplikadong usapan, naglalaho ang pagkabalahuran ni Vanji. Alam ko, Vanji, hindi ko lang akalain na pagkatapos na nangyari sa amin, isang malakas sa singhap ni Vanji ang nagpahinto sa kanya. Bakas ang sobrang gulat sa mga mata. Seryoso? Agad nitong tinakpan ng bibig nang ma-realize kung gaano kalakas ang boses nito. I mean, oh my God, Serena, papaano? Bakit? Hindi na nito alam kung paano magsasalita ng maayos. Nagkibit balikat siya. Kasalanan ko rin. Ako ang dapat sisihin.
I don't believe you. Alam kong hindi ang tipo mong mauuna sa lalaki, Serena. Surely siyang nag-first move. Nakikita ko sa unang tingin pa lang ni Eros na yon. Napalunok siya. Di na alam ko ano pang sasabihin sa kaibigan. At may fiancé na siya. My gosh! He is a cheater kaya dapat iwasan mo talaga siya. Ginawa ko ng lahat para iwasan siya pero... At darating nga pa ulit ang fiancé niya bukas. Namilog ang mata niya ng balingan si Vanjie. Ano? Bumuntong hininga si Vanjie bago nagsalita ulit. Babalik ulit dito si Suzette. Napanganga siya at biglang natulala. Ito na ang mas nagbigay ng kaba sa dibdib niya. Di niya alam kung anong klaseng babae ba si Suzette. She is running a massive business, a CEO. At kapag may nakaalam ng tukol sa bagay na ito, maaaring mag-reflect ito sa hawak niyang kumpanya. Maingat siyang nakikipaglaro sa negosyong to. Maingat siya upang di niya makaladkad sa putik ang iniingatang apelido. She cannot afford to ruin his beloved husband's name dahil lang sa isang gabing pagkakamali. Kung wala ka pang plano, ako meron na. Pero depende sa'yo kung pumayag ka. Ani Vanjie na seryoso nakipagtitigan sa kanya. Bago pa magbukang liwayway, nasa lumang private road na agad ang minivan na sinakyan naming dalawa ni Vanjie. Ito ang plano ni Vanjie, ang tumakas mula sa dalawang lalaki. Kay Manuel na alam niyang hindi papayagang makalayo si Vanjie at siya kay Eros. Di niya lubos akalaing tumatakas siya sa kasalanan niya. Nagsasanay kasi siyang hinaharap ang mga problema niya kahit gaano pa yung kalala. Pero ngayon iba to. Naramdaman niya ang ulo ni Vanjie na sumandal sa balikat niya. Nakatulog to habang nasa biyahe sila. Napatingin siya sa labas. Ang araw unti-unti nang lumalabas mula sa silangan. Sa mga oras na to, paniguradong malalaman na ng dalawa ang pag-alis nila. Sana man lang marating nilang airport bago pa sila mahuli ni Manuel. Maluwag sa pakiramdam na medyo may bigat. Hindi niya alam kung bakit. Tama siya. Tama si Vanjie. Kailangan niyang iwasan ng ganitong komplikasyon. Narating nga nila ang airport ng matiwasay. Sa online sila nag-book ng flight. Darating sila doon matapos ng isang oras. Nasa naka-assigned seats na sana silang mapansin niya ang pagkakatulala ni Vanjie. Matapos itong ibaba ang cellphone nito. May tumawag dito ngayon lang at agad ding natapos. Vanjie, ayos ka lang? Tila wala pa sa sarili ang kaibigan. Ilang saglit tumulang luha ni Vanjie. Kanina pa sila. Isang oras na nakakaraan. Mga minuto na lang ihintayin at lilipad na. Evangeline? Niyuguga niya ito para matauhan ito. Nanatili itong wala sa sarili at umiiyak. Si Manuel, na-aksidente. Maging siya ay natigilan. Parang ayaw agad mag-sink in sa kanya ang narinig. Hahabulin niya dapat tayo. Hahabulin niya dapat ako. Tapos, humagulhol si Vanjie sa kanyang narinig. Hahabulin niya dapat tayo. Hahabulin niya ako. Agad niyang kinuha ang gamit nila at hinila niya at napatayo si Vanjie para makababa. Baka maabutan pa sila sa paligid ng sasakyan. Agad silang sumakay sa minivan pagkalabas ng airport. Kuya, bumalik po tayo sa Paredes. Nanginginig niyang sabi. Oh my God! Oh my God! Napasa po sa noo si Evangeline at di alam ko anong gagawin habang naghihintay sa labas ng OR. Shh! Just take a deep breath. Inhale and exhale, Vanjie. Ani ang pinapata ng kaibigan. Parang kakapusin ito ng hininga habang nakatayo doon at tuwing may lalabas sa attendance sa room ay biglang magpapanik na naman ito. Inihimas niyang likod nito dahil sa kanilang dalawa. Kitang-kitang mas apektado si Vanjie sa nangyari kay Manuel. And that explains all. May something nga sa dalawa. Kasalanan ko to. Kasalanan ko to. Kung sana sinama ko na lamang siya kahit na napakakulit niya. Sana hindi na lang kami nag-away. Sana tiniis ko na lamang ang pagiging curious ko. Sana... At humagulhol na naman si Evangeline. Tumawag siya sa manson. May tauhang pumunta agad sa ospital para samahan si Vanjie sa labas ng OR. Wala pa silang balita kay Manuel. Bumili siya na makakain sa labas. Tulala pa si Vanjie nang iwan nito siya. Sa sulok ng ospital, hindi niya mapigilan ang sarili na maiyak. Manuel is a good friend of her. Ito ang tumulong sa kanya at 3 taon na naging loyal niyang kaibigan. Aaminin niya. Sobrang saya niya na guilty lalo siya at siya pa ang dahilan kung bakit nagtalong dalawa. Sana sinabi na lamang ang tungkol sa nangyari sa kanila ni Eros. Sana hindi na lang siya naglihim. Serena? Gulat na napalingon siya sa likuran. Nang marinig ang bariton ng boses na iyon, agad niyang pinalis ang luha sa pisngi.
Iniwas niya ang tingin niya dito at naalala, bibili pa nga pala siya ng pagkain. Siguro sa fast food na lang muna siya bibili ngayon. Akmang lalampasan niya si Eros pero bigla nitong pinigilan ang braso niya. Pagod na binilingan niya ang lalaki. Bakit? Mahina niyang sabi. Nagtataka siya na mapansin na wala si Suzette. Hindi nito kasama ang babae. Bakit mag-isa ito kung ganun? I ordered food for us. Let's eat. Bahagyang nangunot ang noon niya sa narinig. Nagpapatawa ba ito? Kinakain na nga siya ng guilt dahil sa nangyari kay Manuel. Gusto pa nitong dagdagan? Paano ko nandyan si Suzette? Paano niya lulunukin ng pagkain niya habang kaharap niya ang babaeng niloloko nila? At kung may dapat man itong makasabay sa pagkain, hindi siya iyon. No thanks. Ani at takmang hihilain ng kamay nang humigpit ang hawak doon ni Eros. Kanina ka pa hindi kumakain. 5:30 pa iyon and it's already 12 p.m. Serena. Kakain kami ngayon. Bibili ako. Napansin niya ang pagtiim ng bagang nito. Napabusangot siyang nakatingin dito. Bitawan mo ako para makabili na ako. At tama ka nga, nagugutom na nga kami. Kaya huwag mo nang aksayhin pa ang oras ko. Eros? Nanatili ang mga mata ko sa kanya. I have foods with me. Iritado nakipaglaban siya nang titigan dito. Sabi ko, bibili ako. Why do you have to? When you have it already? Less hassle. Napabuntong hininga siya. Oh my God! Papatulan pa ba nila ang ganito kalit na bagay? At di malang ba nito naramdaman na umiiwas siya? Nasa na ba si Suzette? Bakit ka nandito? Naranan siya itong tumitig sa kanya. I told her that I will be here today. She's not staying in your mansion. Kung magsistay siya sa Paredes, I will book a hotel for her. Kumunot ang noon niya. Bakit sa kanya lang? Bakit ikaw? San ba? Hindi ba dapat magkasama kayo sa hotel? Lumunok to bago nagsalita. No, I will stay in your mansion. Napakangasiya sa narinig dito. Kalaunan iritado niyang nila ang braso mula dito. Mabilis ang hakbang na lumabas siya ng ospital. Di niya alam kung bakit pero gustong-gusto niya ng sampalin si Eros. Naiirita na siya sa pinagagawa nito. Hayagan itong ginagawa ang kabalastugan nito. At sa kanya pa talaga? Naramdaman niya ang pagsunod nito. Wala siyang dalang kotse kaya papara siya ng taxi. Wala siyang pakialam magkano mabayaran niya ang importante. Mailayos na nito kay Eros. Ang malas nga lang at walang dumaraan sa bandang iyon. Naiiyak siya lalo't napapatingin sa banda niya ang mga taong dumaraan. Panay ang paa niya ng pisngi pero parang tubig, bukal, na walang katapusan ng luha niya. Gusto niyang lumayo ang lalaki sa kanya pero ang totoo, nasasaktan din siya. Ito ang natatanging lalaki na gusto niyang itulak at kabigin. At sa ginagawa nito, mas lalo siya nitong pinapahirapan. Nakikita niya ba kay Eros ang lalaking una niyang minahal? Kaya ba ganito ang nararamdaman niya? At natatakot siya kasi baka hindi niya na mapigilan kalaunan at ang kanina rin to bilang kanya kahit ang totoo ay pag-aari to ng iba. Hinilan nito ang braso niya at sa isang iglap. Nakulong siya ng yakap nito. Itinago nito ang mukha niya sa lahat. Napahagulgol siya. Let's go to my car. Stop crying. Marahan siyang giniyan nito sa sasakyan nito at wala sa sariling napasunod siya dito. Sumalubong agad sa kanyang pang-amoy ang panglalaking perfume nito na nakulong sa sasakyan. I will start driving later after you relax yourself. Binigyan siya nito ng tubig at tissue. Naramdaman niyang hinawakan nitong kamay niya. Nakaramdam siya ng init doon at di ba ipaliwanag na comfort. Tahimik niyang pinalis ang luha at natili ang mata sa unahan. Matyaga siya nitong hinintay na makarelax muna. Ilang babae nang sinakay mo sa kotseng to? Hilaw siyang natawa. Siguro marami na. Ilang beses mo na rin kayang niloloko si Suzette. Kumuyom ang kamao niya ng balingan ito. Pero isang halik ang isinilubong nito sa kanya. Mapag-angkin, mapaghanap, nakakauhaw na alik. Dapat niya itong itulak pero hindi sumusunod ang katawan niya. Kinaiinisan niya ang ganitong side niya. Nag-aahabol siya ng hininga na maghiwalay ang mga labi nila. Tila lasing na lasing itong nakatitig sa labi niya. Suzette and I are not in a relationship. Napatigalgal siya sa narinig. Umakyat sa mata niya ang titig nito. Bakas ang kalituhan sa mga mata niya. You two broke up? So sinabi mo bang nangyari sa atin? Nakipaghiwalay siya? Umalo ng perpekto nitong Adam's apple. Tila minimemori nito ang mukha niya kung makatitig ito. She's not really my girlfriend, Serena. Kung magkaka-girlfriend man ako, hindi kita titignan ng ganito. Kahit pa maghubad ka sa harapan ko. Parang ayaw mag-sink in sa utak niyang sinabi nito. Totoo ba ang narinig niya? Pero bakit? Hindi niya makapang salita sa utak niya dahil sa gulat. Mr. Jimenez is the father of Suzette's child. Napanganga siya. Si Leandro?
She wanted to pretend as his fiancé to make him jealous. At pinupuntirya ka ni Leandro Jimenez para makaganti kay Suzette, and I hate that. Gumalaw ang panga nito at nanatili ang kaseryosohan sa mga mata. Alam ba ni Leandro na may anak siya kay Suzette? I think it's none of my business now. I am done on my part. I am done helping her. I caught them both in the same car. Si Leandro ang sumundo sa kanya sa airport kagabi. Maybe they already fixed their own issues. Napanganga siya ng pagmasdan si Eros. Ibig sabihin, di naman pala talaga ito nag-cheat? Nagkamali siya. Pinaglaruan nito ang daliri niya habang nakatitig sa kanya na seryoso. Malaki, maugat ang kamay nito at matigas. Baliktad sa size ng kamay niya. He is really the type of a guy that every girl could die for. Nakita mismo na mata niya kung paano ito pag-interesan ng mga babae sa pageant. Dahil sa itsura hindi maiwasan magkaroon siya ng doubt sa sarili niya. Bigla siya mapapatanong bakit siya? Are we okay now? Hindi ko nahahayaang lumapit pa si Suzette sa atin if it makes you pissed off. Anitong nanatili sa kanya ang titig. Tila bawat salita nito'y kailangan nakadepende sa nararamdaman niya. Agad siyang napailing. Namilog ang mata. Wag na. Nakagat niya iba bang labi at dumako naman ang mata nito sa labi niya. I will ask her to tell you about it. I will ask her to explain it to you. Umiling ulit siya. Hindi na kailangan. Naniniwala na ako. Lumunok ito at simpleng tumango. Nanatili ang paglalaro nito sa daliri niya. Dumiretso na din sila sa fast food pagkatapos. At simula nung sinabi nitong totoo sa kotse kanina, hindi niya na ito mapigilan pa sa mga paghawak ito sa bewang niya habang papasok sila sa mall. His gestures are territorial, like a lion that claiming his prey. Majority, babae ang napapalingon sa banda nila na direktang titig kay Eros. Ito pa mismong pumili para kumuha ng order niya. Ang babae sa counter namumula nang kausapin ni Eros. Ngayon pa lang hirap na siyang pagmasdan ang ganitong senaryo. Nagsasalita lang naman si Eros pero todo pamumula na ang cashier sa harapan nito. Masyadong agaw pansin si Eros at hindi niya masisisi ang babaeng yon. Do you need something else? Anito na makalabas sila sa fast food. Ito ang may bitbit ng order niya. Tahimik siyang naglalakad kasabay nito. Ramdam niya ang kamay nito sa bewang niya. Wala na. Aniya at tumango lamang ito. Nakita niya kung paanong sumama ang timpla ng reaksyon at ekspresyon sa mukha ni Evangeline nang makita nitong kasama niya si Eros. Nakabusangot tong salilyapan si Eros bago bumaling sa kanya. Kamusta si Manuel? May balita ba mula sa doktor? Tumango si Vanjie. Stable na siya. After 2 days pa pwede na siyang kausapin. Nakahinga siya na maluwag sa kanyang nalaman. At least ngayon makakapag-relax silang lahat mula sa stress sa dulot ng nangyari kay Manuel. Lalo na si Vanjie dahil mas apektado ito. Si Eros ang nagpresentang magbabantay kay Manuel. Kakain na muna sila ni Vanjie. Balak niya lang na dahil samahan na mamaya si Eros sa isang coffee shop. Nabanggit ito kanina, nabibili ito ng kape. Ano yon ha? Agad nabungad ni Vanjie. Sa kanya, Vanjie, alam mo namang may fiancé yon. Balak mo talagang maging kabit? Oh my God, gumising ka na. Sally, wag mong sabihin gusto mo pa rin siya. Napanganga siya nang marinig. Hindi din talaga ito hinahayaang makapagsalita man lamang siya. Ayoko talaga yon. Sige, gustuhin mo yon, awayin ko yon. Natawa sa ekspresyon na mukha ni Vanjie. Kalaunan pinintindi niya dito ang setup ni Eros at Suzette. Lahat ng sinabi ni Eros ay sinabi niya kay Vanjie. Namimilog ang mga mata ni Vanjie kalaunan. Di nga, seryoso? Yung pogi na si Leandro Jimenez? Oh my G! Balik sa pagka-hyper na naman si Vanjie. Tumango siya. Umirit itong bigla sa kilig. Kinikilig pa ito nang malaman na buntis si Suzette at si Leandro ang ama. Parang gusto pa nitong malaman ng buong detalye tungkol sa dalawa at kung paano nagkakilala ang mga ito. Sorry, hanggang doon lang alam ko eh. Wala ako ibang naikwento si Eros. Buti na lang hindi napunta sa kanya ang topic. Baka itanong nito sa kanyang nararamdaman niya kay Eros. Wala rin na siyang maisasagot dito. Dahil maging siya ay nililito pa tungkol doon. Nagdaldal na si Vanjie kalaunan kung paano ito sa sermonan si Manuel kapag nakarecover na ito. Hahampasin daw nito ang lalaki kapag nakita nito. Natawa na lang siya sa mga plano ni Vanjie. After 2 days, pwede nang kausapin si Manuel. Sa unang araw, tulog pa ito dahil sa anesthesia hanggang sa pangalawang araw. Nagpapasalamat nga sila at hindi malala ang nangyari kay Manuel.
Sa CT scan wala namang head injury. Nahimatay ito nang matusok ang bakal ng braso. At milagro na walang kahit na ano na butong tinamaan. May mga ilang sugat din. Ang iba na parte ng katawan nito. Nang makapasok na ito sa private room, ay ang aray agad ni Manuel ang umalingaw sa buong kwarto nito. Inaasahan niyang hahampasin nito si Manuel, gaya na nga ng plano nito. Pero nakayakap ito sa lalaki at umiiyak. Natatawang napailing siya nang ilapag niya sa side table ang prutas sa dala. Eros is not here. Dumaan muna ito sa site bago pupunta dito. Inihatid lang silang dalawa ng lalaki kanina at umalis din kaagad. Pero babalik na naman iyon dito. Inatid lang silang dalawa ng lalaki kanina. You're hugging me so tight. Papatayin mo na ba ako? Reklamo ni Manuel. Nagrereklamo pa kuno. Parang hindi niya nakita kung paano itong umisi nang sigurin to ng yakap ni Vanjie.